Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga, tanghali, gabi, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na OFWs. Ako po naman si Ricky Rivera. No? Nako, marami yung mangyayari sa mga susunod na mga panahon. Lalo tigit simula ng August hanggang September. Ano-ano ho yan? Mukhang nagpa-pile up na po yung mga issues na magkakaroon ng liwanag pagdating ng August. At ano-ano yan? Unang-una, yung impeachment. No? Magkakaroon ng tiyak na gulo yan sa Senado. No? Kasi ngayon pa lang, nagkakagulo na nga ho yung mga senador hinggil doon sa sino bang mamumuno sa kanila sa 28th Congress. At sa balita ko, nagbabake-blaki na sila. No? Kung mananalo man si dating senador o dating Senate President Tito Soto, it remains to be seen. Pero marami nagsasabi na sufficient na yung bilang ni Sara Duterte o ng ating Vice Presidente para ma-acquit yung kanyang sarili dito sa impeachment na ito. So, ang tabayanan po natin yan. Medyo matagal-tagal yan sapagkat maraming bubuksan Maraming mabubukas. Maraming mga maihahayag, no? Through this impeachment trial. Yan. So, ang tabayanan po natin yan. At sa tingin ko naman, medyo lumalambot naman ang posisyon o status o statement ng ating kagalang-galang na Vice Presidente. At mukhang payag naman siya na mabigyan siya ng pagkakataon para sagutin itong mga aligasyon laban sa kanya. No? At sinabi ko rin ang ating senador na Anan Peter Cayetano na huwag namang pabibo effect. Alam naman niya na kahit na mag-appeal siya sa ICC, hindi naman pagbibigyan yung interim release ng ating dating Pangulo. Bakit kamo rin? Hindi lang dahil sa technical na paraan o political na rason, no? Kundi doon sa katandaan na rin ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sinasabi nga na mukhang gagawa na ng will, no, itong ating dating Pangulo para ma-apportion na yung kanyang property. No, kasi ang daming property niyan. Siyempre, no, ba't di mo naman nga masisisi, di ba? Balita nga ho sa atin, gumagawa na ho daw ng will itong 80 years old na dati nating Pangulo. No? Para maliwanag. Kasi kung matatandaan ninyo, as of the moment, wala hong opisyal talaga, no, na partner itong ating dating Pangulo na playboy. Okay? Wala akong opisyal. Bakit kamo? Dahil na-anal na yung kanyang kasal dun sa nanay ni Vice Presidente Sara Duterte, matagal nang anal. At hindi ko rin alam kung gaano katagal na sila ni Hanilet. Kung lampas 7 taon na para siya matawag na opisyal na common law wife ni Pangulong Duterte. Pero hindi lang ho si Hanilet ang chiching ditong ating dating Pangulo. In fact, meron siyang chiching na nakabase ngayon sa Cagayan de Oro. At meron naman na humahabol dun sa The Hague, yung sinasabi ni Maharlika na Alpotera. Yan po yung mga grupo ng mga pro-Duterte na pilit ipinag-aayos itong mga Duterte at ang kampo naman ng mga Marcos. So, kaya yung Duterte group ngayon, sinasabi nila na hati-hati ho yan ng mga blaki-blaki, dahil nga ho papahina at patanda itong ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sabi mismo, nung kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte, butot balat na nga daw ho. Siyempre, expect mo na yan. Siyempre, matanda yung tao Diba? 80 years old. Wala namang tumaba-taba pa yun. No? At siyempre, dahil nga nasa kulungan siya sa The Hague, hindi naman din maayos yun. Siyempre, talagang ang isang kasing nakakalabanin ng isang nakakulong yung tinatawag na depression, na ikaw lang nandun,
wala kang nakakausap, no? O kung may nakakausap ka naman sa umaga lang, pero pagdating mo ng gabi, ikaw na mag-isa. So, yun po yung ano. I'm not saying na ilabas natin ang ating dating Pangulo doon, no? O kaya magkaroon ng compassionate decision, no? Ang ICC para magkaroon ng interim release para mailipat siya sa bahay. So, sabi nga na natin may karma, di ba? Nag-decision kayo ng ganyan na magkaroon ng campaign laban sa droga at katok-katok at di umano yung mga human rights violations yung inyong ginagawa. So, syempre, ang nagtatanim ay may hinaharvest, ika nga. So, baka ito na yon. So, yun. Ang tabayanan po natin yung mga mangyayari pa, no? Ang isa pa yung imposition ng tariff ni Trump. Mangyayari yan August 1, 2025. At marami nagpre-predict din na aside from itong nangyayari nga ho na yan, ay dadagdagan pa ho yan ng mga tinatawag na mga malalakas na mga natural disasters. At hindi po tayo nagsasabi niyan, mga siyentipiko, lalo na ng Estados Unidos. Dahil nag-solar maximum na ho, umiinit yung mga currents sa Atlantic, na sabi ng mga siyentista at ng mga meteorologists na magiging sanhi po yan sa mas malalakas pang mga bagyo. Hindi po lang sa Estados Unidos, hindi po lang sa Asia, kundi even sa Europa, sa subcontinent ng India, no, at iba-iba pa. So, manalangin na lang po tayo na wag masyadong maging epekto po sa ating ekonomiya yan. Dahil sigurado ko, marami po bang magkakaroon ng economic deprivation o poverty. Kaya dapat maganda na rin ang pamahalaan dyan. So, impeachment, tapos itong ICC trial ni Duterte na mangyayari sa Augusto, no? At syempre yung ICC hearing ng kagalang-galang na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa September 23. So, yan po yung mga antabayanan natin na nakakalungkot pero walang magagawa kasi kung hindi mangyayari ito, hindi mo malilinis ang ating bansa. Sa totoo lang. Maraming salamat po.